Okay, so hi mga kaipet. So, quick video lang, no? So, habang nababaktis ako, naalala ko na meron nga palang comment sa video ko. Ina-ask niya about kung paano ko mag-journal. So, ito yon. Itong video na to, ito si Andre Lane. Sabi niya, Miss Ipet, ask ko po sana, nag-journal po ba kayo? Paano po kayo mag-journal? So, tuturan ko kayo kung paano ba ako mag-journal. So, itong journal na ipapakita ko sa inyo, ito ay free. Na ang kagandahan dito is magagamit nyo sa PC at saka sa phone ninyo. So, kung ano man ang sinusulat ninyo sa PC ninyo, ma-update or masisync nyo yan sa phone ninyo. So, vice versa. Okay? So, simulan na natin. Okay, so, ang gamit ko is Windows 10. So, mostly naka-install na to sa Windows ninyo. So, punta kayo ng search bar. Ito, sa baba. Ayan. And then, i-type niyo ang OneNote. So, free lang to. Kung wala kayong OneNote, install nyo na lang yung Microsoft Office. Then, magkakaroon kayo niyan. So, ang alam ko, merong dalawang klaseng OneNote. OneNote for Windows 10 and OneNote. I think ito yung galing sa Microsoft 365. So, yun ang pindutin nyo. Huwag nyo kunin yung OneNote for Windows 10. So, open nyo to, OneNote. And then, lalabas ito. So, normally, pag bago pa lang kayo, mag-i-ask kayo na mag-sign in or create an account. So, kung wala pa kayong account, mag-create kayo ng account. So, to create an account, i-click nyo lang dito. And then, mag-sign in kayo. Pwede nyo gamitin yung Gmail nyo to sign up. So, pag naka-sign up na kayo, mag-sign in kayo, ito hindi to lalabas. Ang lalabas lang dito ata is blank siya and then section. So, all you have to do is create itong new section. Pag create nyo yung new section, lalabas itong blank page. So, bibigyan ko na kayo ng example. And then, actually, itong template na to, ilalagay ko na lang siya sa link. Pwede nyo siyang i-download and then, para yun na yung template na gagamitin ninyo. If not, you can create your own. Okay? Okay, so ito is just an example. Example lang to. This is not based sa real trade or anything. Example lang to. So, this is the title. You can put any title dito. So, as you can see, nilagyan ko siya ng sample only. So, pwede nyo tanggalin yan. Ayan. Gusto nyo ganyan. So, pwede nyo lakihan yan. Pumili na lang kayo ng font dito or change nyo yung color. Pwede nyo palitan yung highlight dito. Pwede nyo gawing ganyan. Alright? And then, dito, kung ano yung title nyo dito, yun ang magiging name ng page ninyo. Okay? So, let's say for example, mag-add kayo ng page, i-click nyo itong add ng page. Ayan. Blank siya. Pwede mo siyang lagyan ng November 16, 2024. Ayan, o. Kita nyo, nagiging automatic title siya. Okay? So, balik tayo dito. So, again, example lang to. Pwedeng gumawa kayo ng sarili ninyo kung paano nyo man gustuhin. Okay, so, pagka-open ninyo, lalabas actually blank. Ito. Ayan, so pag-open ninyo, blank page ang lalabas. So, you just have to click this new section. Ayan, pag click nyo yung new section, magkakaroon kayo ng panibago and you can rename that. For example, trades. Bahala na kayo kung anong gusto ninyong ipangalan yan. And then, dito, you can add. So, here is the title. Kung ano yung title na isusulat nyo dito, lalabas siya. Automatic na lalabas dito. Like, for example, November 15. Ganyan siya. So, November 15. Kung gusto naman ninyo mag-add, click add page. Ilagay nyo November 16. So, and so on. Okay? So, November 17, may trade kayo. Lagay nyo dyan, November 17. Okay, so, this is the example of ginagawa ko for my journal. Please note, this is just an example. So, kung ano-ano lang yung sinulat ko dyan para lang ipakita sa inyo. So, this is the title. Pwede nyo palitan tong color na to by going here. So, bahala na kayo. Pwede ninyong palitan yung size and yung font. And then, this is the summary. Pwede nyo gamitin tong template na ginagamit ko kung gusto ninyo. Ilalagay ko lang siya sa link. Description link para i-download ninyo. And once na-click nyo yun, in-open yun, automatic yun nalalabas sa OneNote ninyo. And then, summary,
for me, nilalagay ko dito ano bang nangyari sa trade ko. So, halimbawa ito, today the market is very choppy and showing a lot of wicks. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong ilagay dyan. Okay? Kung ano ba yung naging execution ninyo, lahat ng nararamdaman ninyo, ilagay nyo dyan sa summary. Kayo lang naman ang makakabasa nito, so maging totoo na lang kayo. Dahil in the future, pag binalikan nyo yan, matatawa na lang kayo na makikita nyo yung bakit ko ginawa yun. Bakit ganito, ganon. Yan, matatawa na lang kayo dahil nakikita nyo na yung improvement ninyo. Okay? So, I include trading execution. Pwede nyong tanggalin yan o kaya pwede nyong palitan. So, baguhin nyo lang yan, blah, blah, kung anong gusto man ninyo. Okay? So, for me, for this example, I'm gonna say trading execution. Ito yung nung nag-execute ako ng real trade, so ano ba, choppy market, ilagay nyo lahat ng gusto nyo ilagay dito. Ayan, ang entry, ang nag-add ba kayo, anong trend, anong exits, and so on. So kung gusto niyo magdagdag, click nyo lang yan, and then anong idagdag nyo dito, TP, TP2, o bahala kayo kung may gusto nyo idagdag, more, and so on, okay? And next is the entries and exit kung gusto ninyong ilagay ito. So, dito ilagay nyo lang dito anong price kayo nag-enter, ilang contract, exit, anong price kayo nagbenta, and dagdag kayo dito or stop, na-stop kayo, idagdag nyo na lang dyan, okay? Next is emotions and mistakes. So, this is very important, emotion and mistakes. So, para sa akin, emotions and mistake is very, very important. Kasi, iba-iba ang level ng emotions natin pag nagtitrade tayo. So, it's best to put kung ano ba yung emotion ninyo. So, like for me, wala akong, I have no emotions during execution. So, kung meron kayong emotion, isulat nyo dyan, ang taas ng emotion ko, kinakabahan ako, isulat nyo dyan. So, na-follow nyo ba yung plan ninyo? Yes or no? Hindi. Na-FOMO ako. Blah, blah, blah. Magdagdag kayo dyan. And mistakes is very important. I-note nyo yan. Habang fresh pa, mag-journal na kayo para maalala nyo yung eksaktong nangyari. And then, dito sa mistakes, ilagay ninyo kung ano ba yung sa tingin yung pagkakamali na ginawa nyo. Halimbawa, na-FOMO kayo. Hindi dapat kayo mag-e-enter, pero sobrang kinakabahan kayo. Ayaw nyo mapag-iwanan. Kaya, nag-enter kayo. And then, ilagay nyo yung result ng mistakes. O, sulat nyo dyan dahil sa nag-enter ako without the sign na mag-enter ako without any signal is nag-loss ako ng ganito ganon, naipit ako. So, bahala na kayong mag-ano. And next is to improve. Ano ba yung dapat ninyong i-improve sa sarili ninyo at sa strategy ninyo. So, to improve more of my strategy, to follow my stop without hesitation. Ayan. So, maglagay pa kayo dyan. Bahala kayo kung anong gusto nyo dito. Ipa-follow ko yung plan ko. Isulat nyo na lang dyan kung ano yung gusto niyo. And if you want to add more, okay, halimbawa gusto nyo pang mag-add, ang gawin nyo lang, so if you want to add more, i-highlight nyo lang lahat to, ayan, highlight, and copy, and then paste. Okay, Control V to paste, or right-click to paste. Okay, so let's say for example, ganyan, and then right-click and paste. Okay, and then palitan nyo na lang siya, blah, 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 kung ano yung gusto ninyong i-add, and then another one here, blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Basta, sample lang ito mga kaipet. Bahala na kayo. Magba-backtest pa kasi ako after nito. So, this is just, nagre-reply lang ako para doon sa nag-comment. And I wanna share it with you. And sobrang maganda na everyday nagba-backtest. Nagjo-journal tayo. Hindi lang tayo nagba-backtest, nagjo-journal din tayo. Kailangan nire-review natin ang bawat, ang bawat trade natin, execution natin, kailangan nire-review natin yan kasi during the live trade, nagiging iba yung emotion natin and possible na yung binacktest mo, naging iba sa ginawa mo during the live trade dahil sa emosyon. So, para makita mo kung ano ba yung pagkakamali mo or how to improve
yourself and your strategy, okay? Okay, so next, daily chart. So, pwede ninyo ilagay AAPL daily chart o kaya daily chart. So, it's up to you. For me, it's really good to put kung ano ba yung itsura ng daily nung before kayo mag-trade. Okay, so ito, example lang to. Ayan. So, I will show you. Okay, wait lang. May tumatawag. Okay, so daily chart. Kung gusto ninyong ilagay yung daily chart or 4 hour time frame, 1 hour, or it's up to you kung anong gusto ninyo. Kung ayaw ninyo, tanggalin nyo lang yan. Okay, so in case na gusto ninyo, I will show you 2 different ways para maglagay ng photo dito. Okay, so number 1, kailangan natin kunin yung chart kunin itong chart sa ginagamit niyo. So, I will show you yung chart na sa trading view chart. Okay, gamit ang trading view. So, this is my trading view. Ayan, so this is my trading view. And i-plot nyo dyan. So, gawin nyo lahat yung mga gusto nyong gawin dyan. Make it simple. Huwag kayong gumawa ng napakarami dyan na komplikadong sobrang dami ha. Tatandaan nyo yung mga tinuturo ko sa inyo. Huwag nyong gawing building ang chart ninyo kasi nakakalito. Hindi nyo kailangan ng sobrang dami. Alright, so once na ready na yan, ang gagawin ninyo is go here sa my camera. Ito, ayan. Take a snapshot. Click nyo yan. And then, pwede ninyong i-download. Kapag klinig nyo itong download, ayan, automatic yan magda-download. And makikita nyo yung image na niyan sa may inyong photos. So, pero tayo, ang gagawin natin para sa OneNote is to copy image. So, click copy image. Yan, click copy image. Yan, chart image copy to clipboard. And then now, tatanggalin ko to show you. And now, ang gagawin niyo is put your dito, i-right click nyo kung saan nyo gusto ilagay. Pwede enter, right click, and then click nyo tong paste. So, paste. And as you can see, dito nyo na makikita yung chart na kinapin ninyo. And then, paliliitin natin yan. Para hindi naman sobrang laki. Ayan. Alright, so let's make it smaller. Ayan. So, paliliitin yan. Ayan. So, bahala na kayo kung gaano kalaki yung gusto ninyo. Ayan. And then, meron na kayong chart. Okay? Andyan na yung chart ninyo. Next is, another way to put your photo or image is to go to insert, and then click pictures. Ayan. From file. Ayan. And then, click ninyo kung saan nyo, hinahanapin nyo kung saan nyo nilagay. Okay, so for me, dito sa sample, daily chart. Ayan. So, ayan na yung, and then, palakihin na lang natin yan sa gusto ninyo na size. Okay? So, ayan, meron na kayong daily chart. Okay, so next one is real trade execution chart. So, for me, this is very important na ilagay ninyo. Ito yung chart nung nag-execute kayo. Okay, so dito kayo nag-enter, dito nag-add, dito nag-TP, dito nag-TP. Okay, so let's say, tas ilagay nyo dyan, o gusto nyo palakihin nyo, bahala na lang kayo dyan. Okay? Ayan. So again, ang gagawin nyo uli dyan is the same lang. Punta kayo ng trading view, i-copy ninyo yung photo, or mag-insert kayo, kagaya ng tinuro ko sa inyo kanina sa paglagay ng daily chart. Okay? Next is yung portfolio and trade summary. So, ito yung result ng pag-trade ninyo. Okay? So, ito, as you can see, sabi ko sa inyo, wala na ako sa TZ, wala na ako sa Trade Zero. So, this is my broker. And ito yung itsura ng broker ko. So, I really love my broker. Sobrang love ko talaga yung broker ko na to. And, pwede kayo mag-add more if you want to. So, kung gusto niyo mag-add more, ang kailangan nyo lang gawin is, so pag hino-hover ko dito sa chart, na lumalabas ito, click nyo yan, right click, and copy. And then, yung buong yan, makakopy nyo yan. And then, let's say, gusto nyo i-add dito, right click, and paste. Ayan. So, buong,
na-copy na ninyo. Okay? So, pwede nyo mag-add ka dito ng 1 hour time frame, 1 hour TF time frame chart. So, lagay kayo yung 1 hour time frame dyan. So, kung gusto nyo ulit mag-add, ayan, paste nyo ulit. Ayan. So, bahala na kayo kung ilan ang gusto nyo i-add na photo. Okay? So, ganyan lang kasimple yung pag-journal. Okay? Next, isa pa sa pinaka-importante na dapat meron kayo kapag nag-journal is a calendar. Yan. Ito, this is not real amount of trades. Nilagay ko lang yan, yung calendar na yan. Nilagay ko lang tong mga numbers na to for as an example sa inyo para ipakita sa inyo as an example. Okay? So, let's say for example, this is November. So, lahat ng trades mo nung November, ilalagay mo dito sa calendar. So, for me mga kaipet, ang best way to see the result of your trades is through calendar. Gumamit kayo ng calendar kasi kung ilalagay niyo lang yung daily, halimbawa sa Excel or sa isang papel, sinulat nyo lang yung daily, pero hindi siya naka-calendar, mas mahihirapan kayong i-analyze kung nanalo ba kayo or hindi. So, unlike sa calendar, let's say for example, nung Friday, nanalo ka ng 31, so nag-end ka ng week, sa buong week na to, nag-gain ka ng 31. Okay, so second week, nag-lose ka ng 35, and then, sa third week, meron kang trade nung 12, meron kang 12 nung November 13, meron kang trade nung November 15, and ilalagay nyo dyan, and then ito-total nyo itong buong week na to, okay? So again, first week, total ng first week, second week, total ng second week. So, ima-manual nyo lang yan, okay? Let's say for example, hover ninyo sa calculator, click ninyo yung calculator sa computer ninyo, or gamitin nyo yung phone ninyo, or kung ano man ang calculator na gusto nyo gamitin, or i-add nyo na lang manually. So, let's say for this one, 52, i-ano natin, minus 52, 25 minus 25, plus 95, plus 95. So, the total is 18. So, ilalagay mo dito, 18. So, kunyari, ano lang yan, 10. So, ilalagay mo dito is 18. And also, how many trades? 1 trade, 2, 3. So, 3 trades, okay? So, 3 trades, alright? So, ganun din ang gawin mo dito. Dito sa week na to, week 4. So, calculate mo yan and put the total here. And dito rin sa last week of November, calculate mo yan and lagay mo ang total dito. In this way, by using the calendar, nakikita nyo straight away kung good result ba kayo. For me, hindi ko tinitignan yung daily result. Mas gusto kong tignan yung weekly or monthly result. Okay? It doesn't matter kung puro green yan. Let's say for example, puro green ka nga, pero yung ending ng whole week mo na to is negative, is red day ka pala. So, unlike this one, makikita mo na dalawa yung red day mo, red losing trade mo, and then iisa lang yung winning trade mo. Pero, ang overall na kinita mo sa week na to, you are still green for the day. Hindi ka red. Pero pag titingnan mo yan ng daily lang, parang iisipin mo na, 1 losing trade, 2 losing trade, 3 losing trade. Akala mo in total losing trade ka for that week. Pero hindi naman. So, let's say nung week 1 gain, week 2 is losing trade, week 3 gain, week 4 gain, and then losing trade. But, ang total ng month mo is winning trade. Green trade ka. So, this is very important. Okay? So, this is just an example. Itong calendar na to, ginawa ko lang to. Ginawa ko siya para madali siya. So, para hindi nyo nagawin tong calendar na to, ilalagay ko na lang yung link sa baba for you to download, and ang gagawin nyo lang is, okay, papakita ko sa inyo for example. So, after ninyo i-download yung template na ginawa ko, kung gusto ninyong gamitin, or guide ninyo, gagawin nyo lang is double-click. So, automatic na yan. Dapat makita ninyo yung icon ng OneNote. If hindi lumabas, you can right-click
and open with, anong app ba gusto ninyo ito mag-open. Okay? So, just click any. Let's say, for example, itong IPTrader sample. OneNote. Click nyo lang yan automatic. Yan na maglalabas. So, kung meron ka ng trade ng November 16, November 17, o mga following days, pwede mo din, instead na mag-add page ka, and blank ko kasi pag clinic mo ang add page, blank yan. So, instead of doing all over again, ang gagawin mo lang is just right-click this, and then copy, and then right-click anywhere na blank, and then click paste. And there you go, meron ka ng November 15 and November 15, and now you can change this into 6. And then, let's say, for example, 50, ayan. Ganyan. So, palitan mo na lang lahat ng mga ito. So, you can just remove all this and change. So, palitan mo na lang accordingly. So, and then, ito, delete, and then add new photos. Okay, mag-add ka na lang ng new photos, yung mga current na para sa November 16. And gusto mo ulit mag-create for November 17, copy, right-click, paste, November 17. Ayan. Okay? So, and then change it again. Okay? So, that's how I do the journal. Okay, so now, ang ipapakita ko naman sa inyo is, paano ba i-sync ang journal ninyo sa phone ninyo. Okay? Sa phone ninyo. Alright? Okay, so ngayon, i-sync natin yung journal natin sa phone na ginagamit natin. So, let's see. So, ayan, so first thing na gagawin ninyo is install ninyo yung OneNote kung wala pa, hindi nyo pa na-install sa phone ninyo. So, ayan. So, gamit ang phone. Punta ka ng Play Store or your App Store or anywhere. Type in OneNote. Yan, OneNote. Here you go. So, as you can see, meron na akong OneNote. So, i-click nyo na lang yan. Yung OneNote na yan. Install nyo yan. And mag-login kayo, mag-sign in kayo gamit yung sign in na ginagamit ninyo sa Windows. Kailangan the same email, okay? And i-open nyo yan. Open nyo sa phone ninyo. Okay, so open ninyo sa phone ninyo. And once you open that, dapat makita nyo na yon yung IPTrader sample. Yun yung name nung akin dito sa computer. Ayan, IPTrader sample. And IPTrader calendar. Yan. So, kung hindi ninyo nakikita yan sa phone ninyo, kailangan ninyong i-sync. So, okay, so paano ba mag-sync? So, sa pag-sync, punta kayo ng Windows, OneNote ninyo. So, click nyo yung file. And then, click nyo yung View Sync Status. Ito. So, this is my OneNote. View Sync Status. And then, click nyo yung Sync All or Sync Now. Sync Now. Yan. Yan. So, pagka-sync na, tapos na mag-sync, i-refresh ninyo yung sa phone ninyo. Ayan, sa phone ninyo. I-refresh nyo yan. And then, dapat, pagka-refresh ninyo is lumabas na yung IPTrader sample, which is yung journal na ginawa ko, and yung IPTrader calendar. Basta kung ano yung nasa Windows OneNote ninyo, dapat makikita nyo yan sa may inyong phone na OneNote. Okay? So, let's see. Ito yung sample na ginawa natin, November 15. Ayan. So, yan. Ayan siya. Diba? So, ayan. Lahat ng nandyan. Ayan, makikita mo yan. Ayan. Ayan yung chart mo. Ayan. Ayan yung portfolio. Ayan o. Ayan. So, pwede kang mag-edit dito and let's say magdadagdag tayo dito. Through phone, magdadagdag ako. Okay? So, let's see. Okay, so, let's say magdadagdag ako dito. Gamit ang phone, magdadagdag ako ng journal. Kunyari, tinatamad ka, nakahiga ka, so gusto mong mag-journal. So, today, ayan, sabi mo, today, naaasar ako kasi hindi ko sinunod yung plan ko.
plan ko. Yan, that's your emotion. Yan. So, automatic yan. Nakikita ninyo na nagtatype ako sa phone and lumalabas siya sa Windows OneNote ninyo. So, kung hindi lumalabas yan, ibig sabihin, hindi na-sync yung phone ninyo sa PC. So, just try nyo lang ulit siyang i-sync. Okay? So, ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon is from computer, maglalagay tayo and tingnan natin kung nagsisync siya sa phone. Okay, so let's see. Hello? Alright, okay, magta-type ako sa computer, sa OneNote, and then, hello? Kung makikita niyo, dapat automatic na nagsisync yan. Ayan. So, as I type, nakikita niyo naman, di ba? Ayan. Hello! Ayan. So, automatic siya. Kung hindi nyo nakikita na nag-update yan sa phone ninyo, ang gagawin nyo lang ulit is go to File and View Sync Status. And then, antayin nyo lang siya na matapos yan, mag-sync. And then, makikita nyo na automatic sa phone ninyo. Okay, so close. Try naman natin. Ang calendar, magdadagdag tayo dito sa Wednesday. So, through phone, lagay ko muna siya sa calendar. IPTrader Calendar Sample November 2024. Ayan. So, yan yung calendar. Ayan. So, mag-a-add ako. I-zoom ko lang siya. So, Wednesday. Mag-add ako sa Tuesday. Nito. Let's say, gusto mong mag-add. So, ang gawin mo lang dyan, i-copy mo na lang dito. Let's say, this one, i-copy mo to. Copy. Sorry. Copy. And then, paste. Then paste. Oh, sorry. Ayun. So, paste or Control V. Ayan. So, yan. And then, palitan mo na lang. Let's say, for example, gusto mong gawing -10. Ayan. Minus kasi red siya. -10. So, pwede mo rin siyang gawing green trades. So, palitan mo lang yung kulay niya here and look for green color na gusto mo. Okay? Yan. So, automatic na nakita na ninyo, nag-automatic siya sa phone. Nadagdagan yung Tuesday. Okay? So, next, mag-a-add naman tayo na sa calendar natin sa phone and tingnan natin lalabas sa ating Windows. Okay? So, lalagay tayo dito sa 4. Monday. Alright. So, mag-type lang tayo dyan ng kahit na ano. Sulat natin dyan, no trade. Yan. No trade. Yan. So, ang liit. So, yan. No trade. Ayan. Ayan. So, no trade. Ang liit, no? Sige, lalakahin natin yan. Ayan. So, lakihan natin. Ayun lang yung mahirap kasi pag sa phone mo siya gagawin. Okay. So, let's say, ayan. So, okay. So, next, try naman natin mag-add sa calendar through our phone. Okay? So, lagay tayo sa Monday ng no trade. Sulat natin dyan, no trade. Ayan. Ayan. So, makikita ninyo sa Windows, nag-add na yung no trade. So, pwede nyo i-edit yan para palakihin. Lagyan natin ng 14. Ayan. Pwede nyo din palitan ng kulay. Or yellow. Ayan. Bahala na kayo dyan. Ganyan. Okay? So, it's very simple. So, that's how you journal through your Windows and your phone. So, it's very simple and it's free. Okay? So, mga kaipet, ugaliing mag-journal araw-araw, every trades, and palaging balikan ng mga trade execution natin and i-review kung saan ba pwede kayo mag-improve or ano ba yung maling nagawa ninyo. Okay?
So, that's it for today. So, ayan, Andre. So, yan, nasagot ko na ang yung question, Andre. Okay? So, mag-aral ng mabuti, never give up, and always build a good habit. Huwag niyong isipin ng pera for now. Just build good habit and focus sa strategy ninyo. And sundin nyo palagi ang stop ninyo. Respect your stop. Kung hindi nyo nire-respeto ang stop nyo, hindi nyo rin nire-respeto ang sarili ninyo sa pag-trade. Okay? To be a better trader, kailangan respetuhin natin bawat key level natin. Okay? Alright, tandaan ninyo ang kalaban natin sa pag-trade ay hindi ako, hindi kayo, hindi tayo ang magkakalaban, kundi ang sarili natin. Alright? So, bye-bye!